Hello, kamusta tayong lahat? Hmm? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi lalo niyang binibigyan ako ng patience. Ang tao talagang maikli ang pasensya, no? Example, yung pag maghanap ka ng parking space sa mga malls, gano'n. Minsan makikipag-unahan ka, makikipag-away ka. So, ang gagawin mo ay mag-aantay ka. Kaya habang nag-aantay ka, may isip mo, ay nagpapasalamat ako sa inyo, Almighty Father, kasi tinuturuan mo akong maging pasyensyosa. Tinuturuan mo ako na maging marespeto sa tao. So, mga ganong bagay, no? Maliliit yung mga ganong bagay na na-experience natin. Pero papasalamat tayo lagi kay Almighty Father. At saka sa buhay natin, lagi tayong nandito sa testing site. Diba, nabanggit ko na sa inyo dati na itong mundo na to, ang testing site natin para ma-purify tayo, para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Dahil nung una, tayo ay mga flames of fire pa lang na ginawa ni Almighty Father. Binigyan niya tayo ng katawan, nakawangis niya. At ang plan niya ay dito sa lupa, ma-purify tayo, maging perfect tayo gaya ni Jesus. Nang sa ganon, pag dumating ang oras at kinuha na niya tayo, perfect na tayo. Ang importante lang, yung dito sa mundo na to, yung mga tests, mapagtagumpayan natin. Araw-araw may tests, no? So, nasa school tayo. Nasa school tayo, yung pahinga lang, yung recess. Kung ano yung recess natin, yung pagtulog natin, hindi na test. Sa pagising natin, may test na naman. Pagkadilat natin, testing na naman to, hindi na tapos yung testing. Matatapos lang yung tests natin, pag kinuha niya tayo, yung isa doon, yung pag, dating ni Jesus Christ, at yung isa doon ay yung bago dumating si Jesus Christ, kinuha na niya tayo. Ibig sabihin, yung flesh natin or yung body natin, nag-deteriorate na. At yung spirit natin, babalik ngayon kay Almighty Father. At yung soul natin ay perfect na. So, para maging perfect, kaya dumadaan tayo sa mga trials and tribulations. Napakahirap. Pero si Jesus Christ, napagtagumpayan niya ang lahat. Kaya binigyan niya tayo ng lakas ng loob na mapagtatagumpayan din natin. So, yung iba, no, tumatanda. Dito sa mundo na to, walang tigil yung trials and tribulations, yung tests. Yung iba, bata pa lang, natapos na ang kanilang test. Mabuti naman na tapos na yung test nila. Tayo na nandito pa sa lupa, mahaba-haba pa ang tests natin. Hanggat hindi natin na-perfect. Babalik at babalik yung mga halimbawa, nagagalit ka sa kapwa-tao mo, gano'n. O, di natapos na yung test na yun, hindi mo na perfect. Darating ngayon ulit, may ganyan ulit na tests. Pero iba namang tao. Ibang tao naman ang kasangkot. Kaya habang nandito tayo sa lupa, i-perfect natin. Pero ang hirap may perfect, di ba? So, hingin natin ang kalakasan ni Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Lagi nakabantay sa atin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. So, isipin natin na ang mundo na to ay classroom, no? So, walang matanda, walang bata sa atin. Ang tingin lahat sa atin ni Almighty Father ay mga anak niya. At walang status like kung mayaman ka o mahirap ka, hindi nakatingin doon si Jesus Christ at si Almighty Father. Pantay-pantay ang tingin niya sa ating lahat. At sa itsura natin, pantay-pantay, walang labangan. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok at lahat tayo mahal ni Almighty Father at lahat tayo may pagkakataon na ma-inherit natin ang kingdom of God. Dahil, natin yun, inheritance natin, yun ang mana natin, yun ang pinaka-reward natin. Pag na-perfect natin yung
mga trials and tribulations dito sa mundo. Yung iba, no, bago nila ma-perfect yung trials and tribulations dito sa mundo, nagkakasakit sila. Kasi ang hirap ma-perfect, di ba? So yung mga ibang tao, nagkakasakit muna. Nagkakasakit, nawawala yung pride. Pag nawala yung pride, kanino na lalapit? Kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kaya, inallow din ni Almighty Father na yung buhay natin hanggang pinaka-maximum is 120 years lang. Kasi nag-deteriorate ang katawan natin. Kaya dapat, bago niya tayo kunin, matuto na tayo. So, yung iba, para matuto, nagkakaroon ng sakit. No? Antayin pa ba natin na magkasakit tayo? So, habang ngayon na malakas tayo, ibigay natin ang buhay natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Paglabanan natin kung ano mang mga trials and tribulations, papagwagian natin, hingi tayo ng kalakasan kay Almighty Father, kay Jesus at sa Holy Spirit. Napakahirap. Alam ko, ako din, no? Pare-pareho tayo, walang lamangan. Okay? Pero makakangiti pa rin tayo dahil alam natin na si Almighty Father, mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. At isa tayo sa mga pinili niya para makasama in heaven. Hindi lahat ng tao ay makakapunta in heaven. Konti lang, remnant lang. Kaya, ipag-pray natin kay Almighty Father na makasama natin siya. Hindi ngayon, baka takot kayo. Ngayon ba? Ngayon na? Sa habang nandito pa, okay? Habang nandito pa at hindi pa niya tayo kinukuha. So, nabanggit ko na, dalawang method yon kung paano niya tayo kukunan. Yung isa, yung pag na-deteriorate na yung physical body natin. At yung isa ay ang pagdating ni Jesus Christ. Okay? So, hindi lahat maabutan yung pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang second coming. So, dito tayo, no? Last time, pinag-usapan natin ay yung John chapter 3. Na lahat tayo dapat maging bagong nilalang dahil yung pagkabata natin, makasalanan tayo, sarili natin ang sinusunod natin. Nung nakilala natin si Jesus, nung nireveal niya ang sarili niya sa atin, binigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya, sundin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Bago na tayong nilalang. Bago ng pagkatao natin. Kaya panghawakan natin yung bago nating pagkatao. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Tsaka mababasa natin ito sa John chapter 3, no, na si Nicodemus, na member ng Jewish ruling council, lumapit kay Jesus sa gabi dahil natatakot siyang makita siya ng mga kasama niya ng mga Pharisees at ng mga ibang mga tao. At alam ni Jesus una pa lang na siya ay itataas na parang snake in the wilderness, na gaya ng ginawa ni Moses sa snake. Siya ay itataas para maligtas ang mga tao. Siya ay may papako sa krus. Siya ang sisisihin. Siya ang isang magiging kriminal. Aakuin ni Jesus yon. Inako ni Jesus yon, rather. Para maligtas tayo. So, gaya ng snake, simbolo ng kasalanan yon, na kaya namatay yung mga tao sa desert sa kagat ng ahas.
hindi gusto ni Almighty Father na mangyari yun, pero dahil sa kasalanan nila, ipinadala dahil sa sinisisi nila si Almighty Father tsaka si Moses, nagpadala si Almighty Father ng ahas para kagatin sila. At itinaas ni Moses sa pole yung ahas na utos ni Almighty Father para tingnan ng mga tao yung pole na makita ang ahas para gumaling sila. Ngayon, yung ahas na yun yung kasalanan, yun yung kumagat sa kanila, yun ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga tao, ang mga Israelites sa desert. Kaya si Jesus Christ, itataas din, inako niya ang kasalanan, naging kasalanan siya. Naging simbolo ng kasalanan si Jesus Christ. Kahit malinis si Jesus Christ, naging simbolo siya ng kasalanan. Ginawa siyang kriminal yung pagkakapatay sa kanya para mailigtas tayo. Inako niya na lahat. Wala na tayong gagawin kundi ang magtiwala lang kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yun na ang gagawin natin. Magtiwala. Magkaroon ng faith. Maniwala. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At lahat ng mga bagay na ginawa sa dilim ay malalantad. Walang bagay na hindi mailalantad. At si John the Baptist dito, ibinaba na niya ang kanyang sarili, no? Mapagkumaba si John the Baptist, pero itinaas niya ang pangalan ni Jesus Christ. Dapat maging greater si Jesus Christ at siya ngayon ang lesser. Si Jesus Christ ngayon ang kilalanin dahil natapos na ang misyon ni John the Baptist. Dahil ina-acknowledge ni John the Baptist na galing sa heaven si Jesus Christ. Siya ang Messiah. So si John the Baptist ang nagte-testify na si Jesus Christ ang Messiah dahil nakita niya nung binaptize niya ng water si Jesus sa Jordan River. Nakita niya yung dove na nagstay sa bandang uluhan ni Jesus Christ. Kaya alam ni John the Baptist yun kasi may nag-utos sa kanya na kung sino ang mga ibabaptize siya ng water at may dove na nagstay sa ulo in a form ay Holy Spirit, the Holy Spirit in a form of a dove, yun ang Messiah. Kaya siya nagbabaptize ng water. So alam na natin marami na tayong alam ngayon sa Bible. Marami na akong alam. Thank you Lord na nalaman ko na yung mystery ng Bible. Alam na natin. Hindi na tayo mangangapa. Kung ano ba yun, hindi ko naiintindihan. Kasi pag bago tayong mga Christian, hindi natin alam, no? Pero isisik natin, kahit bago tayong Christian, isik natin yung tatay natin para makilala natin ang tatay natin. Para papasukin tayo sa heavenly kingdom. Dahil anak niya tayo. Ngayon, kung papapasukin ba tayo ni Almighty Father kung kilala natin siya o hindi, kung hindi natin siya kilala? Kilala mo ba ako? Yung bahay na to, kilala mo ba? Di ba ganun tayo? Kung may mga bisita tayong pupunta sa bahay natin, papapasukin ba natin? Bakit ka papasok? Kilala ba kita? Kaano-ano ba kita? Bakit ka dito titira sa bahay ko? Ganon, okay? Kaya si Almighty Father, kikilalanin natin, hahanapin natin siya. Dahil nagtatampo siya, walang naghahanap sa kanya. Nakalagay sa Old Testament, sa Isaiah, tsaka sa Jeremiah. Kung kayo, hindi kayo hinahanap ng mga anak ninyo, nagtatampo kayo, di ba? Or yung mga mahal nyo sa buhay, hindi kayo hinahanap, nagtatampo kayo. Ganon din si Almighty Father. Yung ugali ni Almighty Father. Dahil sa kanya tayo
kawangis tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya alam ni Almighty Father yung pagkatao natin. Kilala niya tayo. So, dito muna tayo, no? Balik tayo ngayon sa Mark, chapter 3. Another time, Jesus went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there. So, si Jesus Christ, nagpunta siya sa synagogue. Alam naman natin kung ano yung synagogue, di ba? Doon yung mga religious meetings ginaganap. So, may tao doon na yung kamay niya, shriveled hand. Okay? Or crippled hand. Or withered. Hindi gumagalaw. Yung mga muscle, nag-shrink na. Hindi natin alam kung nagkaroon ng discoloration. Okay? So, gusto ko lang ipakita, no, yung sample ng shriveled hand. Hindi na although konting galaw, yung pang wala nang wala nang silbi yung kamay. Okay? So, yung lolo ko, no, dati ganito ang kamay niya. Gumagalaw pero hirap na kasi nung bata siya, mahilig siyang uminom ng alak. Okay, so itong isa sa mga itsura or dahilan, hindi tayo sure, no? Pero shriveled hand or kamay na hindi na gumagalaw. Okay? Ayan. Nag-shrink na. Wala nang use yung kamay. Hindi na magamit yung kamay. Okay? Pero meron pang isang malala na kamay dito na nakakita ko. Okay? Ito naman, a dry hand. Ayan, oh. Ayan, dry. Tingnan nyo yung may color pa dito. So, meron pang mga nerves doon na pwede pang, masave. Pero ito, patay na yung kamay. Oh, yung fingers niya. So, hindi natin alam kung alin dito sa dalawa, no? Pero, ang sure dito, hindi na maggalaw yung kamay. Wala nang silbi. Some of them were looking for reason to accuse Jesus. So, tuwing magkakaroon ng mga taong pinagkakaguluhan si Jesus, may mga tao na gustong i-accuse siya ng kung ano-ano. Laging nakabantay. So, yung mga taong to, kung hindi sila kay Almighty Father, kanino sila? Bakit gusto nila laging hanapan ng rason si Jesus para akusahan? So, padala to ng devil. Okay? So, they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. So, kaya binabantayan nilang mabuti si Jesus Christ kung manggagamot ulit si Jesus Christ pag Sabbath. So, itong shriveled hand na to, makikita rin tong story na to, no? Sa Mark, itong Mark nga binabasa natin, sa Matthew chapter 12 at sa Luke chapter 6. So, parehong accounts, meron si Mark, si Matthew, tsaka si Luke. Pero si John, wala siyang ganitong naisulat. So they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with a shriveled hand, "Stand up in front of everyone." Tumayo ka sa harap ng lahat ng tao. Sabi ni Jesus. Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. Ano ba ang mas mabuting gawin?
nasa batas pag Sabbath. Anong maganda? Ang gumawa ng tama o gumawa ng mali? Ang makapagligtas ng buhay o ang pumatay? Tanong ni Jesus. But they remained silent. Naging tahimik yung mga tao, hindi sumasagot. Yung mga taong gustong mag-akusa kay Jesus, naghahanap lagi ng way or para maakusahan siya, hindi sumasagot. Sa verse 5, he looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, stretch out your hand. So si Jesus Christ, tumitingin siya sa mga tao. Hindi siya natuwa. Displeased siya. At saka, nalungkot siya. Dahil, yung puso ng mga tao, napakatitigas. At their stubborn hearts, said to the man, stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was completely restored. So, gumaling yung kamay nung lalaki. In-stretch niya yung kamay niya, gaya ng sinabi ni Jesus Christ, stretch out your hand. In-stretch nga nung lalaki, at na-restore yung kamay nung lalaki completely. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. So, yung mga Pharisees, no? Alam naman ng mga Pharisees, ito yung religious people nung time ni Jesus Christ. Nagpa-plot sila para pumatay. Kasama ng mga Herodians. Yung mga Herodians, yung mga tagasunod ni Herod. Kung paano nila patayin si Jesus. Nag-iisip sila, nagpa-plot sila. Gumagawa ng tama si Jesus. Hindi siya nananakit ng tao. Pero itong mga Pharisees, naiinggit. May mga ganun bang tao na makakakita ka ng tao na gumagawa ng tama, pero may mga tao na nagagalit sa mga taong gumagawa ng tama dahil naiinggit sila. Hindi galing kay Almighty Father yung mga ganong klase na tao. Kaya hindi tayo dapat naiinggit sa kapwa-tao natin. So kung si Jesus, ganito ang ginagawa sa kanya, so may mga Christians na masama rin ang tingin sa kanila ng tao. Kahit wala silang ginagawang mali, kahit puro tama ang ginagawa ng mga Christians, gumagawa ng para sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus Christ at ni Almighty Father, may mga tao pa rin na galit. Verse 7, Jesus withdrew with his disciples to the lake, and a large crowd from Galilee followed. So, kasama ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples, nagpunta sila sa lake, pero sinundan pa rin sila ng madaming tao na galing sa Galilee. When they heard about all he was doing, many people came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the Jordan, and around Tyre and Sidon. So, ang daming mga tao nito, ang daming lugar yo. So, galing sa Galilee, galing sa Judea, galing sa Jerusalem, Idumea, at sa mga regions, no? Na kalapit na lugar ng Jordan at pati na rin yung bandang Tyre and Sidon. So, ang napakadaming tao nito. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him. Dahil sa marami ng tao, pinagkakaguluhan si Jesus Christ, sinabi niya sa mga disciples na mag-prepare ng small boat para kay Jesus Christ to keep the people from crowding him. Para si Jesus Christ, dun siya sa small boat. Kasi, pag hindi siya nagpunta sa small boat, pagkakaguluhan siya, mapipisa siya, dahil sobrang dami ng tao.
For he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him. So nagtutulakan yung mga tao, kaya gusto ni Jesus, dun siya sa small boat, magstay. Whenever the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." So may mga impure spirits, no? May mga demonic entities na nakakakita kay Jesus Christ. So may mga tao ron na demon possessed, no? Hindi natin alam kung paano nga ang pagka-demon possessed nila, pero yung mga tao na demon possessed na yon, they fell down before Jesus at umiiyak. You are the Son of God. Nagsisigaw pa na you are the Son of God. But he gave them strict orders not to tell others about him. So ito, yung impure spirits or evil spirits, alam nila si Jesus Christ ang Son of God. Pero pinipigil sila ni Jesus Christ na wag magsalita, na wag sabihin sa mga tao. Ngayon magtataka kayo, bakit ayaw ipasabi ni Jesus Christ sa mga tao? Para yung ibang tao kasi hindi alam, di ba? Dapat di sabihin ng mga demon yon para si Jesus Christ na siya ang Son of God. Hindi pwede. Ayaw ni Jesus Christ ma-identify sa mga evil spirits. Hindi pwedeng ma-identify si Jesus Christ sa mga evil spirits. Kung may magbavalidate kay Jesus Christ, dapat galing kay Almighty Father ang validation, hindi galing sa mga impure spirits. Kasi trap yun, no? Ng demonyo. Kasi pag sinabi ng mga demonyo yun, na i-validate siya ng mga demonyo, trap ng demonyo yun, ngayon i-associate ngayon si Jesus Christ sa mga demonyo. Ayaw ni Jesus Christ ng ganon. Hindi dapat mangyari yon dahil si Jesus Christ holy at ang tatay natin ay holy. Hindi tayo dapat ma-identify sa mga impure spirits na sila ang testify sa atin. Hindi tayo dapat ma-associate sa mga impure spirits. Gaya ni Jesus Christ, ayaw niyang ma-associate sa mga impure spirits. Ang gusto ni Jesus Christ, ang tao ang mag-acknowledge sa kanya, hindi ang impure spirits. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. So, nagpunta ngayon si Jesus Christ sa gilid ng mountain. At tinawag niya yung mga taong gusto niyang tawagin. At lumapit sa kanya yung mga tao na yon. He appointed 12. He appointed 12. So, ito yung mga 12 apostles. Ano ang gagawin ng mga 12 apostles? He appointed 12 that they might be with him. So, una yun, na makasama niya yung 12 apostles. Ang pangalawa, that they might send them out to preach. Yun yung pangalawa, na responsibility ng mga apostles. At ang pangatlo, to have the authority to drive out demons. So, yun ang gagawin ng mga 12 apostles. Makakasama niya at masisend niya para makapag-preach at magda-drive out ng mga demons. Bibigyan niya ng authority to drive out demons, yung 12 apostles. So dati hindi natin alam, kung bakit kumuha siya ng 12 apostles, kung ano ang mission ng 12 apostles na yun. So ngayon alam na natin na makasama niya, na makapag-send them out to preach to the people, and to have the authority to drive out demons. Ngayon, ito yung mga 12 apostles. These are the 12 he appointed. Simon, to whom he gave the name Peter. James, son of Zebedee, and his brother John. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew. Si Bartholomew, ito yung si Nathaniel. Itong si Andrew, siya yung dating follower ni John the Baptist na kapatid ni Simon Peter. Si Matthew or Levi, the tax collector. Si Thomas,
si James, son of Alphaeus, si Thaddeus, or si Jude. Kaya ginawang Thaddeus to kasi para maiba ang pangalan niya kay Judas Iscariot. Simon the Zealot and Judas Iscariot who betrayed him. So, itong Matthew, Mark, Luke, John, kaya nakikita na natin na yung Simon na nakalagay na ng Peter dito, although hindi pa to yung time na binigyan siya ng name na Peter, it's because itong Matthew, Mark, Luke, John, isinulat to, nakabalik na si Jesus Christ in heaven. Hindi to yung habang kasama nila si Jesus Christ saka sila nagsusulat, hindi. Kundi after, kasi ang utos ni Jesus Christ, wag nyo munang sabihin sa mga tao. Okay? Kaya hindi mo na nila sinasabi sa tao. Ngayon, nakabalik na si Jesus Christ in heaven, nagkalap na ng information yung itong 4 gospel writers para testimony to na magte-testify about kay Jesus Christ. Yung accounts na mga nangyari kay Jesus Christ. So, nag-i-interview sila ng tao. Kasi yung time na yun, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na babalik si Jesus Christ in heaven. So, nung makita nila na talagang anak si Jesus Christ ni Almighty Father at kitang-kita nila na umakyat si Jesus Christ in heaven, nalaman nila yung pagkapanganak ni Jesus, nung ipinagbuntis ni Mary si Jesus, yung lineage inalam nila, at pati na rin yung mga pangyayari nirecall ng mga 4 gospel writers, and at the same time nagtanong-tanong sila kung ano ang mga nangyari sa mga nakakita, okay? Or mga nagte-testify about kay Jesus. Naiintindihan ba? Dito sa verse 20. Then Jesus entered a house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. So nagpunta sila sa isang bahay. No? Pero ang dami na namang tao doon. Kaya siya at kanya, yung mga disciples, hindi nakakain. Siyempre, nagugutom din si Jesus. Nagugutom din ang mga apostles dahil tao sila. Okay? When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. So, ito, chinek ko, itong house na binuntahan ni Jesus, chinek ko sa ibang mga sa Aramaic version, no? Chinek ko. Ito ay bahay na tinutuluyan niya, pero hindi niya bahay. Okay? Kaya nandun yung family, yung mga kamag-anak. Kasi yung mga kamag-anak, hindi naman alam yung istorya na si Mary ay na anak si Jesus Christ ni Almighty Father, na yung fertilized egg ay inilagay sa womb ni Mary. Hindi naman alam ng mga tao yon. Ang alam nila, si Jesus Christ ay anak ni Joseph at may mga kapatid pa siya. Yun ang alam ng mga tao. At ng mga kamag-anak nila Mary, ni Joseph, tsaka ng mga pinsan, yun ang alam. Okay? Kaya nga sabi nila dito, hindi sila naniniwala kay Jesus. He is out of his mind. Nawawala na siya sa kanyang sariling pag-iisip. Sabi ng kanyang mga kinsman. Dito sa Aramaic version, nakalagay, no? Kinsman, kinanawe. Kianawe, his kinsmen. So, mga kamag-anak. Or ka-tribe, no? Or kasakasama. At saka, yung bahay na sinasabi dito, ang word na bahay in Aramaic is baitha. So, sa Tagalog, yung bahay. Pero in Aramaic, it's baitha. Halos magkatunog, di ba?
So, hindi naniniwala sa kanya yung kanyang mga kinsman. Yung mga malalapit na mga kamag-anak. Yung nakita siyang lumaki. Hindi naniniwala sa kanya dahil nawawala na raw siya sa kanyang pag-iisip. And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, "He's possessed by Beelzebub," or Beelzebul, by the prince of demons. He's driving out demons. So yung mga teachers of the law, or yung mga scribes, or mga lawyers, or attorney, inakusahan siya na napopossess na raw siya ni Beelzebub or Beelzebul. Yung Beelzebul is demon to Prince of demon. Na kaya daw siya nag-drive out ng demon dahil sa power ng demon din. By the prince of demons, he's driving out demons. Yun ang sabi ng mga teachers of the law. Mga hindi nakakaintindi, mga saradong isip, mga naiinggit kay Jesus. So Jesus called them over to him and began to speak to them in parables. So tinawag sila ni Jesus Christ. At nagsalita sa kanila si Jesus Christ ng parable. How can Satan drive out Satan? Paano mapapaalis ni Satan? Si Satan. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Kung ang isang kingdom nahahati sa dalawa, hindi yun magiging malakas. Okay? Hindi yun unified. Kaya, mapafall yun. Masisira yun. If a house is divided against itself, that house cannot stand. So, ganoon din ang isang bahay, no? Kung ang isang bahay ay walang, hindi nagkakasundo-sundo ang mga tao sa loob ng isang bahay, masisira ang bahay na yon. And if Satan opposes himself and is divided, he cannot stand. His end has come. So, kung si Satan, inoppose niya yung kanyang sarili, inaaway niya yung kanyang mga galamay or kasama ng mga kapareho niya ng ugali na masama, hindi sila magkakaroon ng power, magiging mahina sila, sabi ni Jesus Christ. In fact, no one can enter a strong man's house without first tying him up. Sa katotohanan, walang makakapunta sa malakas sa taong malakas na yung bahay niya ay kung hindi siya ay itatali muna, no? In fact, no one can enter a strong man's house without first tying him up. No one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man. Hindi niya pwedeng pagnakawan ang isang bahay hanggat hindi niya tinatali yung malakas na tao na may-ari ng bahay na yon. Truly, I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. So, dinugtong ni Jesus Christ, truly, I tell you, sinasabi ko sa inyo, na ang mga tao tawad sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng mga kasamaan na kanilang binabanggit, mapapatawad sila. Sa every slander, mapapatawad. Sa every blasphemy, mapapatawad sila. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. So, yung mga nagninira sa Holy Spirit, nagsasalita ng masama against the Holy Spirit, hindi mapapatawad yon. Kung naninira ang mga tao kay Jesus Christ, mapapatawad yon. Kung naninira ang mga tao kay Almighty Father, mapapatawad yun. Pero pag nanira sa Holy Spirit, hindi mapapatawad yon. Guilty of an eternal sin. So verse 30, he said this because they were saying he has an impure spirit. Sinabi niya yon kasi may nagsasabi sa kanya na ang nasa spirit, nasa kaloob-looban niya ay impure spirit. Pero ang totoo ang Holy Spirit yon. Kung sinasabi nila na impure ang Holy Spirit, blasphemy yun against the Holy Spirit, hindi mapapatawad yon. Eternal sin yon. Yun ang kaisa-isang kasalanan na hindi mapapatawad. Kaya mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin against sa mga tao kung
Hindi natin alam kung nasa sa kanila ang Holy Spirit o hindi. Kaya mag-iingat tayo ng pagsasalita. Dahil hindi mapapatawad yon. He said this because they were saying he has an impure spirit. And then Jesus' mother and brothers arrived. So dumating ngayon, no? Si Mary at saka yung mga kapatid niya na lalaki. Then Jesus' mother and brothers arrived, no? So, yung ibang tao sinasabi na yung brother na to, hindi yung mga brothers na yun, mga disciples niya. Hindi, no? May anak si Mary kay Joseph. Okay? Hindi kapatid siya hindi nila kapatid si Jesus totally, pero dahil galing siya kay Mary, yung katawan ni Mary ay naging surrogate mother si Mary, kaya brother ang tawag. Pero yung si Jesus Christ, fertilized egg siya, hindi niya talaga totoong mga kapatid, pero dahil yung pinanggalingan nila, yung katawan ni Mary, kaya brothers. Okay? At na-consummate yung marriage ni Mary kay Joseph. At nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon sila ng mga anak ng sarili nila, si Mary at saka si Joseph. Standing outside, they sent someone in to call him. So, nasa labas ng bahay, si Mary at saka yung mga brothers ni Jesus. Pinatawag si Jesus Christ sa loob na palabasin. A crowd was sitting around him and they told him, "Your mother and brothers are outside looking for you." So, yung mga crowd or yung mga tao na nakapalibot kay Jesus Christ, o tinatawag ka ng nanay mo, tsaka ng mga brothers mo, nasa labas sila, hinahanap ka nila. Kasi nga, kaya dumating yung mother tsaka yung brothers niya, ay dahil yung mga kinsman or kamag-anak niya, sinasabi dito sa bandang itaas, no? Sa may verse 21, when his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Kaya ngayon, dumating ngayon si Mary at saka yung mga kapatid niya para kausapin si Jesus. Gusto nilang pigilan si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Who are my mother? Sino ang nanay ko? At sino ba ang aking mga kapatid? He asked. And then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers." Ito. So, hindi lumabas si Jesus Christ kahit tinatawag siya ni Mary at kanyang mga brother. Hindi lumabas si Jesus Christ. Ito ang mga kapatid ko at ang nanay ko. Whoever does God's will is my mother, brother, and sister. So, kung sino man ang sumusunod sa will ni Almighty Father, sumusunod sa kagustuhan ni Almighty Father, gumagawa ng tama, yun ang kinoconsider ni Jesus na brother niya, na sister niya, at mother niya. So tayo bilang followers ni Christ, kung gumagawa tayo ng tama, kinoconsider niya tayo as brothers, sisters, and mothers. So, at kinoconsider din niya tayo na kaibigan. Nakakatuwa, di ba? Hindi ba kayo natutuwa nun? Pagdating in heaven, yung kinikilala natin na mother or brothers or sisters or kamag-anak dito sa mundo, pagdating in heaven, wala na yung ganon. Kasi, pati yung asawa, wala na rin yun. Kasi para tayong mga angels in heaven. Naintindihan ba? Wala naman sasagot.
Kaya yung kinikilala nating tatay dito sa lupa, or kinikilala nating nanay dito sa lupa, kinikilala natin mga kamag-anak, pagdating in heaven, hindi na natin sila nanay, hindi na natin sila tatay, kundi tayo ay magkakapatid na. Lahat tayo, pantay-pantay. Ang God natin, ang tatay natin, si Almighty Father, siya ang mag-iingat sa atin. At si Jesus Christ, kaya tayo makakapunta in heaven dahil ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya sa atin. Siya ang ating groom. Siya ang dahilan kung bakit tayo masisave. Kung bakit tayo mariredeemed. Siya ang ating Savior. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Almighty Father na binibigyan niya tayo ng chance up to now to do the right thing. Ano na yung to do the right thing? To love God above all else and to love our fellow brethren. Kahit sino pa man, kahit ano pa man, kahit anong edad, kahit anong itsura, mamahalin natin kapwa-tao natin dahil yun ang pinag-uutos ng tatay natin. Papatawarin natin. Hindi tayo mananakit. Kung ano ang ugali ni Jesus Christ, ganun ang gagawin natin. Susundan natin ang yapak ni Jesus Christ. Matiisin si Jesus Christ. Patient siya. Loving siya. At sinunod niya si Almighty Father. Kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. So, ganon din tayo. Iingatan tayo ni Almighty Father dahil mahal na mahal din niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi tayong magpe-pray. Lagi tayong magbabasa ng Bible. Kung gusto nyo kayo mag-isa, magbasa kayo ng Bible, hingin natin ang guidance ng Holy Spirit para maintindihan natin itong Bible. Dahil maraming message ang Bible. Buhay ang Bible. Kinakausap tayo lagi tuwing magbabasa tayo ng Bible. Kahit Old Testament babasahin natin. Importante rin ang Old Testament. Sa Old Testament, kinakausap din tayo ni Almighty Father. At ipapaintindi niya sa atin ang Bible through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.